yung panawagan ni Chavit Singson na magsagawa ng one-time, big-time protest laban sa ating Pangulong Bongbong at gustong sugurin yung Palasyo Malacanang. Malamang tama mga kababayan yung ating mga analysis. Susunod na kay Retired General Pokis, itong si Chavit Singson. Ayaw pa kasing mamahinga mga kababayan ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Yung mga aligasyon niya ni Chavit tungkol sa sinasabi niyang corruption in government, i-file niya sa civilian court. Professional and united. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, the Armed Forces of the Philippines represent nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O tinawag na diretsahan mga kababayan ni Jose Castro na inciting to sedition yung panawagan ni Chavit Singson na magsagawa ng one-time, big-time protest laban sa ating Pangulong Bongbong at gustong sugurin yung Palasyo Malacanang. Malamang tama mga kababayan yung ating mga analysis. Susunod na kay Retired General Pokis, itong si Chavit Singson. Ayaw pa kasing mamahinga mga kababayan ni Sabit. Gusto pang magkasabit-sabit. Pagbigyan ng ganyang hilig mga kababayan na masabit. Sabi po ni Jose Castro, she would leave it to the Department of Justice to decide whether it would conduct a motu proprio investigation into the matter. Sabi ni Jose Castro, in my opinion as a lawyer, yes, because encouraging people to overthrow the president, to remove the president, that is inciting to sedition. Sabi po ni Jose Castro sa interview ng DCMM. So sabi dito sa balita ng Inquirer, the palace official also dismissed Singson's challenge to a debate with Marcos and former Speaker Martin Romualdez regarding alleged anomalies in flood control projects. Sabi ni Jose Castro, busy masyado yung ating Pangulo. Just studying the budget leaves no time for vacation. Tsaka bakit papatulan ng ating Pangulo ang amo ng isang tulad ni Chavit? Nonsense, yung mga pinagsasabi ni Chavit po. Sabi ni Jose Castro, yung debatean niya should have been called during the time of former President Rodrigo Duterte, who had admitted to corruption during his administration. Mismo, mga kababayan, pagsayang lang ng panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi na nga po nagbakasyon noong Christmas holidays. Naka-full time yung ating Pangulo sa pag-review ng budget para hindi makalusot yung mga insertion. Ayun, binito ng ating Pangulo, 92 billion. Saan programa funds? Tuwang-tuwa si Senator Ping Lacson. Yan Lacson, ikinatuwa ang pagveto sa hindi mahalagang alokasyon at pagbawal sa pag-epal sa ayuda sa 2026 budget. Bawal ang epal po, bawal sa mga politiko ang mga pagmumuka nila sa distribution ng mga ayuda. O diba? Sabi yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bawalan niya yung mga pagmumuka ninyo. O ngayon, nag-react na rin po sa presko ni Ping Lacson. May panawagan kasi si Ping Lacson sa Armed Forces kay General Browner. Idadamay pa si General Browner mga kababayan ni Chavit Singson. Sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, yung mga aligasyon niya ni Chavit tungkol sa sinasabi niyang corruption in government, i-file niya sa civilian courts and not to resort to asking the military to resolve the issue. Yan pakinggan natin mga kababayan yung naging payag ni Colonel Padilla. maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the free affairs establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as a protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united
The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through interim mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang panawagan po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang salitang batas. So palpal yung panawagan ni Sabit. O ngayon, sa press con kahapon mga kababayan ni Sabit, sa tingin natin nang sabihin niya mga kababayan na ang totoong mastermind niya sa issue ng 2025 budget at flood control scandal yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez, malinaw lumampas mga kababayan sa simpleng usaping budget ang punteriya mga kababayan ni ang motibo ni Sabit Singzon. Ang punteriya talaga mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa politika po sa Pilipinas, kapag tinuro mo yung presidente bilang mastermind, isa lang ang pupuntahan yan. Kasi hindi mo naman pwede pong kasuhan yung presidente bilang ordinaryong opisyal. Hindi mo pwedeng suspindihin. Di niya Mr. Maravillas ang ibig mong sabihin, may pinaplano siguro silang impeachment. Kahit hindi man nila binanggit, ganon ang tumbok sa direksyon mga kababayan ng kanilang mga pananalita, ng kanyang pananalita. Setting the stage, ika nga, towards a possible filing. Yun siguro ang naglalaro sa isipan ng kampo ng mga Duterte. Sabagay, matagal nang lumilitaw yung ganyang mga kwento mga kababayan. Kaya nga, wala silang tigil sa paninira kay Martin Romualdez. Kasi di ba sabi natin, si Martin Romualdez yung shining knight in shining armor ng ating Pangulo because of the, strong influence ni Martin Romualdez sa Congress, sa mga congressmen, mga kababayan. Kasi magaling na leader si Martin. So makikita ninyo mga kababayan yung galawan, kinokondisyonan nila ang isipan ng mga tao. Ginagalit nila una sa issue ng mga pagbaha, tapos sa review ng budget. Gusto nilang ikondisyon ang isipan ng mga mamamayang Pilipino para sa possible impeachment complaint. Gusto nilang itulak ang isang impeachment complaint laban na mismo sa ating Pangulo imbis kay Sara. Nagets na niya mga galawan nila? Kasi ang sinasabi nila, ang lahat ng ito command responsibility ng Pangulo. Di ba? Mga kababayan, gano'n ang kanilang narrative mga kababayan. Malinaw po, yung mga perceive at nakitang pagkakamali po sa budget, itinama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ngayon nga po, talagang nireview niya at bineto mga kababayan yung 92 billion. Yung sa 2025 naman po mga kababayan, nagalit nga doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang ibig sabihin po, hindi niya yon tinotolerate. Napakalinaw. Pero ang binobuo nila mga kababayan sa kaisipan, gusto nilang isipin ng mga mamamayang Pilipino may command responsibility yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa budget.
Hindi po ganon sa budget mga kababayan. Ang command responsibility po ay para sa mga sitwasyong may malinaw na utos. Tulad po ng militar at saka sa pulisya. Ang ibig sabihin po nito, may pinunong, alam na may ginagawang mali ang kanyang mga tauhan. May kapangyarihang pigilan, subalit pinabayaan. Sa budget po hindi ganyan. Ang pambansang budget po, ang national budget, hindi po ginagawa ng isang tao lang. Dumadaan po ito sa napakaraming proseso, pagsusuri at saka pag-aproba. Ang papel po ng presidente, suriin o aprobahan o iveto tulad ng ginawa po sa 92 billion. Isa po itong tungkulin na nakasaad mismo sa ating konstitusyon. Ang pagriripaso po sa libo-libong items ay hindi po nangangahulugan siya po yung nagdisenyo o nagkontrol sa bawat proyekto. Kasi kung gano'n ang lohika mga kababayan, mas may kasalanan pa yung masipag kaysa sa pabaya. Mali ang ganong pag-iisip mga kababayan. Ang pagkakamali sa isang napakalaking dokumento ay hindi po automatikong krimen. Lalo na po kung walang patunay na alam ng Pangulo na may ginawang iligal at sadyang pinabayaan po ito. Ngayon, bakit hindi rin pwede ni-apply sa Kongreso yung tinatawag na command responsibility? Kasi po ang Congress, hindi man po ito tulad ng Armed Forces o ng PNP na kampo ng mga sundalo. Hindi po ito yung may commander at mga tauhan. Ang Congress po, binubuo ng magkakapantay na mga halal na opisyal. Tawag sa kanila lahat congressmen. So wala pong congressman na may direktang utos sa kapwa niya congressman. Ang budget po ay produkto ng talakayan, amyenda at botohan. At sometimes, compromise. Collective decision po siya, mga kababayan, pinagbubutuhan. Hindi siya po utos ng isang tao lang. So ang pagpipilit po sa command responsibility na yun ang gustong mangyari nila po ay parang pagsisi sa isang conductor po ng isang choir sa bawat sintunadong boses. Kahit naman sabay-sabay at ayon sa nota yung lahat, may sintunado. Yung pagsintonado po ng isa, kasalanan ba yan ng konduktor? Di ba po, mga kababayan? Kasalanan niya ng sintonado. Sintonado siya. Hindi ibig sabihin nito na wala talagang kasalanan yung Kongreso. Ang ibig sabihin lang po, mali yung teoring ginagamit. Ang pananagutan po ay dapat nakabase sa tiyak na aksyon at desisyon. Hindi po sa pilit na paghanap ng mastermind. Yan ang gusto nilang palabasin mga kababayan para tumbukin si Martin at saka yung ating Pangulong Bongbong. Alam na natin ang gusto nilang mangyari. Kaya tingnan ninyo, kahit dito po sa flood control mesh, ang sinasabi nilang mastermind, yung ating Pangulo mismo at si Martin Romualdez, kahit wala man pong ebidensya, na nagtuturo mismo sa kanila. Nakita ninyo ang mga gawain nila mga kababayan para lang siraan si Martin, siraan yung ating Pangulo, gatungan yung publiko na mag-alsa laban sa Marcos administration para iupo si Sara. Yan man lang po ang direksyon ng kanilang mga galawan. So makikita natin mga kababayan, hindi po ito simpleng usapan sa tungkol sa baha at pundo. Isa po itong tangka na gawing personal na krimen ang isang kolektibo at konstitusyonal na proseso, yung pag-approve sa budget, national budget po, na may impeachment po na naghihintay sa dulo. Yan ang gusto nilang tumbukin mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag paguguyo po sa kanilang mga narrative kasi yan po yung ating naaninag na intensyon nito mga lukong ito. Huwag kami sabit, hindi ninyo mauuto ang ating mga mamamayang Pilipino sa mga pasiklab ninyo. Alam na namin kung ano yung mga motibo ninyo. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.